Lahat ng nangyayari may dahilan. Hindi po ito coincidence lamang. May dahilan po kung bakit naririnig nyo ako ngayon. May dahilan din kung bakit napapanood nyo ang video na ito ngayon. Marahil dinala ka dito ng pananampalataya mo, o dinala ka dito ng curiosity mo, o dinala ka dito ng anxiety at depression mo. Pero most likely, dinala ka dito ng Diyos. Dinala ka dito ng mahal na poong Jesus Nazareno. Siguro naghahanap ka ng sign, naghahanap ka ng mapapakinggan, gusto mo makarinig ng kwento tungkol sa Senyor, tungkol sa mga iba't ibang kwentong pananampalataya. Kung sumakto lamang po ito ng biglaan sa news feeds nyo, sa social media, marahil dahil tinatawag ka ng Diyos. Kasi wala pong coincidence. Hindi po ito coincidence o nagkataon lamang. Marahil tinatawag ka ng mahal na poong Jesus Nazareno dahil lahat ng nangyayari may dahilan. Magandang araw po. Ako po'y nagsishare tuwing Biyernes, araw ng mahal na poong Jesus Nazareno, araw ng Quiapo, araw ng Senyor. Kaya ako po'y nagsishare ng mga iba't ibang kwentong Nazareno tuwing Biyernes para kahit papaano mapakilala ko po sa inyo ang mahal na Senyor. Mga kwentong Nazareno mula mismo sa personal na experience ko. Mula rin sa personal na experience ng ibang tao na makilala ko o nakwento sa akin o napanood ko at gusto ko ring i-share. Mga kwentong Nazareno mula mismo sa Biblia. At kung saan naramdaman ko o mas madalas naming maramdaman yung pagmamahal ni Lord, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Gusto ko rin pong maka-inspire, maka-motivate sa mga taong nawawalan na ng inspirasyon, mga lugmok na at naghahanap ng sign mula kay Lord. Para po sa mga ina-anxiety at nade-depress, ito po'y para sa inyo. At ang video po na ito ay sa sentro lamang sa mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya boses ko lamang po yung maririnig nyo, at yung mga video naman ay ang mga kuha ko sa iba't ibang simbahan. At syempre, ang simbahan din ng Quiapo, o mas kilala natin sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, o Pambansang Dambana, o Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, o mas kilala din natin sa tawag na Quiapo Church. Ang Quiapo Church po ay bukas 24/7 para tumanggap ng mga deboto at mga tao na gustong lumapit sa mahal na Senyor. Umaga, gabi, madaling araw, hating gabi, umaraw, umulan, bukas po yan. Pero ang nakikita nyo pong mga video ngayon, sa ngayon, ito po ay Padre Pio Shrine sa Santo Tomas, Batangas. Maya-maya, makikita nyo naman ay mga kuha ko naman sa mismong simbahan ng Quiapo. Ang simbahan naman o ang shrine ng Padre Pio ay alam ko bukas din, pero hindi ko lang sigurado kung 24 hours. Pero pwede nyo rin naman pong subukan na tingnan sa mga social media accounts nila kung
kung meron silang closing time. Pero may mga nagkwento na kasi sa akin na nakapunta sila ng madaling araw, nakapunta sila ng late na gabi. Ako personally, inabot na ako doon ng alas 9 ng gabi. Pero hindi pa ako inabot ng hating gabi katulad sa simbahan ng Quiapo. Ang gusto ko pong ikwento sa episode na ito ay yung tinatawag natin na burnt toast theory. Burnt toast theories. Literal na sunog na tinapay o sunog na toast. Teorya ng sunog na tinapay. So ano ba ito? Yung tinatawag po na burnt toast theory, ito po ay isang paraan ng pagtingin sa buhay na nagsasabing mga maliliit na pagkakamali o di inaasahang pangyayari tulad ng pagsunog ng tinapay sa umaga ay hindi palaging masama at maaaring magturo sa atin ng mahalagang aral o magdala ng mas magagandang bagay sa hinaharap. So ano po ba yung mga halimbawa o example nito? Kunyari yun, nagpabaya ka nga at nasunog yung tinapay mo habang niluluto mo o iniinit mo. Nasunog yung tinapay, syempre hindi mo na siya makakain. Sa una, nakakainis. Pero dahil dyan, baka napagdesisyonan mong bumili ng mas masarap na pagkain o natutunan mong mas maging maingat sa pagluluto. So, wala po siyang pinagkaiba doon sa una kong sinabi na lahat ng nangyayari may dahilan. Wala pong coincidence. Lahat po ay pinlano ng Diyos. Lahat ay nakalaan, nakasulat na, nakaplano na yung mangyayari sa buhay mo. Pinlano na ng mahal na pong Jesus Nazareno. Yung burnt toast theory po, yung idea na yan ay wag, parang nire-remind tayo na wag sobrang ikahiya o ikagalit yung mga maliliit na pagkakamali. Kasi minsan, sila yung nagiging dahilan ng positibong bagay sa buhay. Sa madaling sabi, huwag masyadong malungkot sa maliliit na pagkakamali. Tignan ito bilang bahagi ng proseso para sa mas mabuting resulta sa hinaharap o sa future. So, merong mga instance na, alam mo yun, pag may nangyari sa buhay mo na hindi part ng plano mo, hindi mo gusto mangyari, galit na galit ka na agad, inis na inis ka na agad. Pero pag inalala mo yung burnt toast theory, inalala mo na lahat ng nangyayari mayroong dahilan, mas magiging positibo yung buhay mo. Kapag inisip mo na lahat ng rejection, lahat ng nangyari na hindi akma sa plano mo ay sadyang inilaan ng Diyos, mas maiisip mo na hindi pa ito katapusan at kung merong rejection, mostly yan ay redirection ng Panginoon, ng mahal na pong Jesus Nazareno. At lagi po nating tatandaan, ako po personally, na-share ko na rin ito sa mga ibang video, kapag merong rejection, for example sa trabaho, tagal ko pong naghahanap ng trabaho, tagal ko pong nagtatry mag-abroad, ilang taon na, pero palaging reject, lagpas 10,000 rejections na. Kasi dati binibilang ko nung nakaabot na ako ng 10,000, sininto ko na yung pagbibilang kasi nakakapagod na rin pala. Sinilip ko yung meron akong nilalaro na app na simula nung nagtry ako mag-abroad, nilalaro ko na yung app na yon kasi nag-aaral ako ng mga iba't ibang lengguwahe. Yung Duolingo na app. Yung streak ko doon, kasi everyday ko siya nilalaro, 1,230 days na. Ganun na katagal ako naghahanap ng trabaho abroad.
Pero, ayun nga, puro ako rejections, lagpas 10,000 na. Pero, hindi pa naman ako nadadown. Kasi yung iniisip ko lang lagi, kapag may rejection, yan ay most likely redirection ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kapag may rejection, tinatanong ko yung sarili ko, ano kaya yung gustong ituro sa akin ng mahal na Senyor? Ano kaya yung gusto niyang mas maintindihan ko? Kaya ang gagawin ko, syempre mas magdadasal ako na Lord, kung ano man yung plano nyo, sana bigyan mo pa ako ng mas maraming wisdom para mas maintindihan ko yung plano nyo. At syempre, since meron ngang rejection, merong setbacks, ang dasal ko naman is, Lord, mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan niyo po akong mas maintindihan lahat ng gusto niyong ituro sa akin. Kasi ganun lagi dapat ang mindset natin. Kapag may nangyaring hindi maganda, dapat ang mindset agad natin, ano kaya yung gustong ituro sa akin ng mahal na pong Jesus Nazareno? Ganun dapat yung nauuna natin na naiisip. Kaya lakasan natin yung loob natin. Magdasal din tayo sa Kanya na bigyan tayo ng lakas ng loob para mas maintindihan natin. Kasi ako, aminado ako dati, madali talaga akong tamaan ng depression, ng anxiety. Madali akong malungkot. Pero magsimula nung sinabuhay ko na, or talagang naging life verse ko na, yung Mark 4:40, yung bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig? Yung istorya ng mga apostoles kasama si Jesus nasa isang bangka habang bumabagyo. Si Jesus natutulog, yung mga apostoles niya nagpapanik kasi bumabagyo natatakot sila mamatay. Tapos ginising nila si Jesus. Sabi nila, kasi nga yung bumabagyo, baka mamatay sila. Tumayo si Jesus, pinakalma yung bagyo. So ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin lang nun, yung pinakamagandang turo dun sa kwento na yun sa Biblia ay hindi mawawala yung mga bagyo sa buhay mo. Laging mayroong bagyo, hindi yan mauubos. Laging mayroong challenges sa buhay mo. Pero lagi mo rin kasama si Jesus. Lagi mong kasama si Jesus Nazareno. At sasabihin niya sa'yo, bakit ka natatakot? Wala ka bang pananalig? Diba? Kaya magsimula nun, ako'y nagpapasalamat sa mahal na Senyor kasi malaki rin yung naibago niya sa akin na nabawasan talaga ng malaking percentage yung mga takot ko. Kaya yung ibang tao naaawa sa akin kasi ang tagal kong walang trabaho. Pero ako, kapag may rejection, ang naisip ko lang is, Lord, sana mas maintindihan ko pa yung mga tinuturo mo. Lord, sana magkaroon pa ako ng mas maraming wisdom para mas maintindihan ko pa yung mga tinuturo mo. So, ganun din yung tinatawag na burnt toast theory. Lahat ng nangyayari may dahilan. May dahilan kung bakit nasunog yung tinapay mo. Hindi mo alam, nasunog yung tinapay mo. Na-delay ka ngayon ng alis sa trabaho mo. Tapos, bigla mo nabalitaan, merong aksidente sa kalsada. So, kung hindi pala nasunog yung tinapay mo, kasama ka pala dapat doon sa aksidente. So, yun yung isipin natin sa positive side na kapag may nangyari na hindi mo gusto
o may nangyaring hindi akma sa mga plano mo, huwag kang magpapanik o huwag mo hayaang kainin ka agad ng lungkot. Kasi lahat ng nangyayari, merong dahilan. So, magbigay pa tayo ng mga iba pang halimbawa o example ng yung sa burnt toast theory, no? So, yun nga, nasunog ang tinapay mo sa umaga, nainis ka, nasayang yung pagkain, pero dahil nga doon, bumili ka ng mas masarap na almusal sa kanto at mas na-enjoy mo pa yung breakfast mo. So, ang aral doon is minsan, ang maliit na aberya ay nagdadala ng mas magagandang opportunities. Isa pang example, na mismo ang tren papuntang trabaho mo. Naiinis ka dahil malalagpasan ng oras, malilate ka. Pero habang naghihintay ng susunod na tren, nakilala mo ang kausap mo na naging kaibigan o katrabaho mo sa hinaharap. So, ang aral doon, hindi lahat ng pagkakalate o pagkakamali ay negatibo. Minsan, may magandang nangyayari. So, laging may learnings. Sa pang example, nakasira ka ng cellphone. So, sa una, na-stress ka at galit na galit ka. Pero, napilitan kang bumili ng bago na mas mabilis at mas maganda ang camera. Ang aral, maliit na problema minsan nagtuturo sa atin ng mas mainam na desisyon. Kasi alam mo na, di ba? Pangunahing ideya dyan is huwag magpapaka-stress sa mga pagkakamali o aberya. Kasi maaari silang magbukas ng iba pang opportunity. Diba? Laging merong opportunities. And syempre, kailangan kasi kalmado ka para mas maintindihan mo yung mga bagay-bagay. Kapag kinain ka ng galit, kapag kinain ka ng emotion, mahirapan ka talaga. Kaya dapat lagi kang handa. At yung yung thoughts mo, yung mind mo, kailangan matrain mo na huwag ka basta-basta mag-react sa bawat bagay na nangyayari sa buhay mo. Kailangan huminto ka muna sandali kapag may nangyari na nakakainis, nasunog yung pagkain mo, na-late ka, may nasira, huminga ka muna ng malalim at pigilan mo yung automatic na pagkakainis, pigilan mo yung mga emotion mo. So, that ang mindset mo, okay, nangyari na, sandali lang, isip ka muna lagi ng solusyon. Huwag mo hayaang emotion mo yung mag-take over. Hanapin mo yung direksyong pwede mong puntahan. Tingnan mo kung anong susunod na best option. Hindi kailangan na perpekto, hindi kailangan grande, kahit simpleng bagay lang. Ano kaya yung pwede kong gawin ngayon na mas okay? Halimbawa, yun nga, nasunog yung tinapay, gumawa ng panibago o bumili sa labas. Na-late ka sa jeep, gamitin ng extra time para mag-relax o makinig ka ng music para mabawasan ang stress. Nawala ang plano, gamitin ang oras para magpahinga o gawin ang ibang task. Stay positive lang. Hanapin ang posible na magandang dulot. Hindi ibig sabihin pilitin maging positive. Ang point doon ay hanapin kung may pinto na bumukas dahil may pinto na nagsara. Ano kayang mabuting nangyari dahil dito? O ganoon lagi ang mindset natin. Minsan, maliliit lang pero sapat para hindi na ma-stress. So, nasunog yung tinapay mo. Pause ka muna saglit. Okay, nasunog. Kalma ka muna. Magluluto ulit o bibili na lang. Isipan mo ganon.
So, stay positive. At least, mas magiging maingat ako or baka mas masarap pa yung mabibili ko sa labas. Diba? So, ganun lang tayo dapat lagi sa buhay. Sipin natin, ano bang tinuturo ng mahal na pong Jesus Nazareno sa akin? So, yun yung magandang lesson sa burnt toast theory. At ayun, dito po nagtatapos yung episode na ito. Sana po suportahan niyo po yung mga susunod pa na episodes kasi pipilitin ko mag-upload talaga every Friday. Gagawin ko na siyang habit. Kung gusto niyo rin po mag-share ng kanya-kanyang sarili niyong kwentong Nazareno, pwede niyo naman pong isend dyan sa nakikita niyo sa screen. Kwentong Nazareno@outlook.com. Tapos babasahin po natin yan. Huwag po kayo mahiya kasi napakalaking bagay po yung makapag-share tayo sa ating mga kapwa deboto at sa mga ibang tao ng ating mga kwento. Alam niyo po, hindi niyo po alam baka yung kwento niyo, yun na pala yung hinihintay nila kasi suicidal na sila, gusto na nilang tumigil, mabuhay, pero yung kwento mo baka yung pala yung sasalba sa buhay nila. So, gawin po natin para po sa lahat ng mga may anxieties at nade-depress. Baka yung kwento nyo yung hinihintay nila na makakatulong sa kanila. Tulungan po natin sila sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Lord sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pwede rin po kung meron kayong makilala na sa tingin nyo nangangailangan makarinig ng mga gantong klaseng kwento, i-share nyo po sa kanila. Kung gusto nyo, i-download nyo po yung video, i-upload nyo sa sarili nyong channel, wala pong problema sa akin. Ang importante po, mas marami at mas malawak yung maabot natin na audience para po mas marami tayo matulungan. Para po dun sa mga nawawalan na ng pag-asa. Ako po isang mental health advocate din. Kaya importante po sa akin yung mga may anxiety at may depression. Katulad ko noon, tulungan po natin sila. Muli, maraming salamat po. Huwag niyo po kalimutan sanang mag-like, comment, share, and subscribe. Lahat ng nangyayari may dahilan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, habang buhay ako magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.